Guys, panibagong araw, panibagong vlog. Mag-check out na po ako dito ngayon sa motel, sa hotel po. So, ito na po yung day po na mag-check out po ako ng 10:30 po ng umaga. May lunch po ako kay Kevin ng aking anak. So, shoot out po, panibagong araw, panibagong vlog. Sana po ay hindi po kayo magsawang sumusuporta sa akin at ako po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat na hindi po niyo ako iniwan sa aking laban sa buhay. Ang buhay ko po sa shelter, ito po ay kukwento ko na lang po sa inyo na hindi po maganda ang buhay sa shelter po. Hindi ko rin po masabi na masama po yung mga tao doon na mga staff. Ang mga masama po doon tao po sa shelter ay yung mga katulad ko po. Pero para po sa akin, nagpapasalamat din po ako doon sa shelter na sa aking pag-stay po ng 2 months and 3 weeks na, kasi malapit na po ako mag 3 months, ay hindi po ako binigyan ng masamang feedback po sa mga staff doon. Bagus po ay maganda po ang aking performance doon po sa shelter. Gawa nga ng pong nung bago po ako doon ay sinabihan po ako ng isa kong kaibigan. She's a black woman. She's been there for a while. I don't know how long she's been in the shelter. Pero yung mga shelter po ngayon dyan, ang mga tao po, mga Pilipino ay almost more than a year na po, palipat-lipat po sila ng mga shelter. Ako is first time ko po nasa shelter. Yung katawan ko po ay puro po kagat ng bedbugs. Yan po ang hindi ko po pero hindi ko po ma-appreciate. Dahil po ang mga ibang mga homeless po ay hindi ko po alam kung saan nanggagaling. Dahil yung iba po ay marurumi. Yung iba naman po ay malilinis naman, pero yung mga masasama din po ang ugali ng iba po. Pero po sa akin, dahil pinayuhan din po ako ng aking case manager na hindi naman po, mabait naman po siya sa akin. Lahat ng mga staff ay mabait po sa akin dahil ang payo nga po sa akin ng black lady po na naging kaibigan ko na libre naman tayo sa renta. Please do your job. Kapag naka-assign kang maglinis, do your job every night. Tapos kapag hindi mo magawa ay you just find volunteers to your work. Tapos yung kung you be on there in your bed at 10 o'clock in the evening, do not break the rules. Tapos you volunteers, kapag magsabi na I need volunteers, you need to go volunteers kasi yan po yung binabayad mo sa renta para hindi ka bibigyan ng hindi po sila magiging masungit po sa'yo. So, yan po yung ginagawa ko po. Yan po yung ginagawa ko po sa aking sa aking buhay po diyan sa shelter. The food, I'm not really amazing for the food po. Hindi po ako naa-amaze sa food dahil nga sa tiyan ko tuwing kumakain po ako ng food, ako po ay sinusuka ko po yung food kasi nga hindi po, kumakain ako minsan napipilitan dahil sa gutom. But anyway, I'm always working, so I always buy some food outside, and those are the food that I always eat. Or I go to Costco, sometimes I'm going to Costco for hot dogs, and sometimes I buy some chicken. We make guacamole and salsa, and then tortillas for Latinos to share with. Yan po yung ginagawa ko po doon. So ito, update ko lang po sa inyo na
Pilipino versus Pilipino ay nag-aaway po. So, yung Pilipina po na tumawag ng pulis sa kapwa Pilipina ay wala na po siya dyan. So, this woman po na kaibigan ko siya dati na Pilipina din now, it's getting really bad attitude for this Filipina woman. So, all the friends that I have in there inside are different nationality. Wala po akong naging kaibigan na Pilipina. Mayroon po isang Pilipina na nakipagkaibigan sa akin. Tinatanong po niya ako sa mga pangalan po dyan. Sabi ko sa kanya, I don't know anybody. Because I don't talk to no one. I be on my own. If I'm in the shelter, I be outside, staying in the sun, or I need to go out because I get bored in the shelter. I'm very thankful po also that the people inside, some of people are men and women in the shelter that are good thinking and good mind, are very friendly. I have a black man that I teach him how to catch the bus, and he became my friend. And there's another one that I share my app for looking for an apartment. And he became my friend, and also he was asking me to go out to watch movie, but I never responded those texts because when he was asking me, I was seeing my case manager, and I also is not allowed to have you are dating a person in the shelter, which is I don't I am aware, and I don't need a man in my life also. She's not, but guys, he's also outside. He's doing, he works out every day. He's not in the shelter every day. She's going out and she's coming home like night time. So, the people in the shelter, they are allowed to go out. They always asking them to go out. They are encouraging to go out every day po. They are ini-encourage na lumabas yung mga tao para hindi naman naboboard. Kaya lang po yung iba po, hindi po sila lumalabas. Ayaw nilang gumastos po. Ayaw nilang, pero nagrereklamo po sila sa mga kinakain po sa loob ng shelter. But anyway po, I am thankful po na nakapag-live po ako ng 2 gabi, na naka-enjoy po ako sa inyo, nakapag-chat po ako at na sagot ko po yung katanungan po nyo sa akin tungkol sa shelter. At hindi ko po kinahihiya na being homeless po. Ang shelter po, it depend kung sumusunod ka sa rules. Every shelter po may curfew hours. Make sure that you will be home before 9 o'clock. You will be in the bed by 10 o'clock kasi tini-check out po yan. Tini-check po yan every night. They are counting every bed. Kung halimbawa 120 beds, make sure that 120 beds is on the bed, people. Except na you are working and your curfew hours as a person that works are before midnight. So 11:50 ang uwi mo bago ka tapos ika-count na naman po yung bed mo kung nandyan na po yung mga besides po sa akin po na hindi po ako, wala po ako ng 2 nights sa aking bed kasi mayroon po akong pass, overnight pass na lumabas po ng 2 nights. So ngayon po uwi po tayo, kaya po ko po pinili ng Saturday kasi di po ako ng Sunday, Monday para naman hindi po ako magmamadaling umuwi. So, yun po, pwede po akong umuwi hanggang mamayang gabi o alas 7 po ng gabi po, pwede po ako pumunta doon ng umuwi. Pero hindi ko na po hihintayin yung alas 7 po ng gabi. Pagkatapos ko po ngayon, mag-lunch kami ng aking anak. Depende po yan kung saan po ako ihahatid. Gusto ko lang po munang mag-stay sa mall at uwi po ng alas 4 mamaya o alas 5, depende po. Tapos mag-overlap na po ako pa uwi kasi
yung backpack ko po puno at mabigat yan yung backpack ko kasi nandiyan na po na nailagay ko na po yung mga dala ko. Isang pantalon lang po ito yung suot ko nung Sabado po nang pumasok po ako. Hindi ko na po ginamit yung damit ko po na nasa loob ng backpack kasi ayaw ko po magkaroon ng bead bags. Total yung bead bags, yung backpack hindi naman makakapasok yung bead bags dyan kasi sirado po yan. At saka nakabalot po yan kapag halimbawa so ang ilalabas ko lang po dyan yung aking mga toothbrush, sabon, ganun. So, yan po yung po natin. Ang shelter po, alam ko po na marami pong naninira po ng shelter. So, sa shelter po dito, ang alam ko po na hindi kami tinutulungan maghanap po ng bahay. Hindi po kami tinutulungan na maghanap po ng bahay. Pero po, yung sa aking sitwasyon po, mayroon pong tumutulong po sa akin, pero isa lang daw yung tutulong. Hindi po pwedeng tumulong yung Kura, hindi po pwedeng tumulong yung Kaiser, hindi po pwedeng tumulong yung Light Move or Bow, something like that. Kasi kailangan isa lang po ang kailangan tumulong. Kasi isang lang po yan, isang organization lang po yan, iba-iba lang po yung pangalan. So, ang tumulong po sa akin ngayon guys, ang HIP Housing at Kaiser. So, Kaiser po ang magbibigay po ng security deposit kapag nakakuha po ako ng apartment at for furniture. Yung furniture po, cost of living po, yun po yung Kaiser. Tapos po, hahanapan daw po ako ng magbabayad po ng aking deposit o first and last rent. Yung security deposit po yung last rent at tapos yung first month rent ang hahanapan po ako ng aking case manager ng Kaiser. Tapos po yung sa HIP Housing naman po, ang obligasyon naman po ng HIP Housing para sa aking tulong ay nagkaroon po ako ng scholar po ng 2 years na babayaran po yung renta ko ng 6 month po, 600 po monthly ang aking renta po, $600 monthly. So 2 years pong babayaran ng HIP Housing po yung aking apartment kapag nakakuha po ako ng apartment. Naghihintay lang po ako ng apartment approval guys. So today I might call my case manager from HIP Housing na ang bumalik po na chinik yung aking credit ay my credit criminal activity on my credit, which is I'm involved in anything. So yan po yung yan po yung po sa ating sa aking credit. So po yung tapos po yung ko po ngayon ang yan po yung update po natin dito po sa aking buhay po sa shelter. Hindi po ako tinutulungan ng shelter po na humanap ng bahay dahil mayroon bago po ako napunta ng shelter, mayroon na pong tumutulong sa akin po na navigation po na maghanap pa ng bahay sa akin. Ang inaano na lang po ng apartment na in-applyan ko po ay letters po galing po sa shelter kung ano po yung performance ko doon. So kung nakakagawa po ba ako ng magandang performance po sa shelter or ano po yung kasi wala pong magbibigay po sa akin wala pong magbibigay po sa akin ng letters dahil yung dati kong tinirahan na kaibigan ko ayaw niyang magbigay dahil natatakot po siya. Tapos yung natatakot po na matutrumbol daw po siya. Kaya hindi po niya ako binigyan po ng letter. Kaya hindi po niya ako bibigyan po ng letter. So
wala po akong ano doon po, hindi, wala na rin po akong masasabi po doon. Tapos naman yung dito naman po sa matanda, kasi ito po yung matanda na huli kong tinirahan. Sinabi ko rin po doon, in-explain ko po sa aking case manager na hindi po ako pwede. Baka tumawag na naman po ng pulis sa akin kung hihingi po ako ng letters. So ayaw ko na pong guluhin yung matanda na yun. So ngayon nga, nang chinik yung ating credit guys ay may criminal activity po yung ating history credit. Pero wala po akong criminal record po kasi po yan po ay na-scam po tayo. So, I pray po. So, kung sasabihin po nyo na ano po yung shelter, alam ko po ang mga Pilipino po, mayroon pong mga Pilipino kahit na nakatira na po sa shelter ay mayayabang pa rin. Kaya nga ang sinasabi ko doon sa sarili ko na inaway po ako ng Pilipinas, palagi po akong sinasabihan na be quiet. Kaya sinabi ko po doon sa isang Pilipina na matagal na po siya sa shelter, nagpa-shelter na po siya, nagpabalik-balik na lang po siya ng shelter o palipat-lipat po siya ng shelter. Sinabi ko po sa kanya, if you want a quiet place, get your private place so you will be satisfied. Tapos sabi ko sa kanya, but if you want me to be quiet, the time is still 8 o'clock. So it's not 10 o'clock yet. And I'll be quiet at 10 o'clock. So 10 more minutes po, aalis na po tayo dito guys. So thank you po so much sa lahat po ng aking mga minamahal na mga subscriber, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan matindi, mega love shout out. At sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel guys, thank you so much. So bibilisan ko po hanggang 10 o'clock po tayo, makalabas na po tayo ng 10 o'clock sa ating hotel dito po. So sinabihan ko po yung Pilipina, if you want a private and quiet place, you get your own place because you know why? This is a shelter. This is not a mansion. This is not your house. If the TV in the dining room are still loud and quiet, the people is still there laughing and talking, then I will not be talking and I will not be quiet. I have the freedom to talk and I have a freedom of speech. So I am free to talk. As long as it's not 10 o'clock yet, then I can talk. So if you want a private, if you want to go to sleep, but I don't need to bother no one. Sinabihan ko yung Pilipina. So ito lang po, yan po yung update natin. Masasama po. Hindi po masama ang shelter. Ang mga tao po doon ang mga masasama. Akala po nila dahil veterans na po sila sa mga shelter, sa mga kahumlisan o saan-saan sila na pupunta po ng mga Ang yayabang po ng mga Pilipino doon po. Sobrang yabang, ang haba po ng kanilang pride. Pinapapulis po yung isang Pilipina ng kapwa Pilipina, nag-aaway sila, pareho po silang may disability. So, inaway po at po niya yung tawag nito. Pinapapulis po niya. Hindi naman din po po ng pulis maaalis yung aso kasi service dog po yung aso, bawal. 'Di ba? So masasama po yung mga ugali po. So hanggang dito na lang po, sa hindi pa po nakasubscribe, please subscribe po my channel and hit the notification bell para ma-update po kayo sa aking mga bagong upload. At thank you so much. So thank you po so much sa lahat po ng aking mga minamahal na mga subscribers, silent viewers, sa mga OFWs, kaibigan matindi, mega love shout out po at sa lahat-lahat ng sumusuporta ng aking channel. Thank you po so much at ako po ay ko na po ito kasi lalabas na po tayo dahil inaano na po natin na mag-check out po tayo ng 10 o'clock. 10 o'clock na po ay pwede na po tayong lumabas ng longga po dito po sa ating
ating tinirahan po na ano. So iyan lang po, ina-update ko lang po kayo sa kalagayan ko po sa shelter. Masaya po akong nakalabas po ako ng 2 nights kasi po na nababawasan po yung kati ng katawan ko po, ang kagat po ng bedbugs. Wala po tayong kagat ng bedbugs ngayon guys dito. So thank you po so much and I love you guys. So ano ko na po dito yung aking mga so kasi po thank you po so much. I love you guys. Okay, so ano na po natin tong ating thank you po and I love you guys. So yan po ang update ko po. I-update ko po kayo uli sa aking kalagayan po dyan sa shelter. Okay, so i-update ko po kayo uli. So ako po ay magsasabi pong thank you po so much. I love you guys. Bye bye po.